Isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Magandang hapon po. Sa auray surrounding tayo, Kian. Makapogi pa ito. Pero, Kian, pilitin po natin na ito ng ating pong puso't isipan sa ating pong pakikinig ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos. Sapagkat ang pakikinig po ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos ay isa pong napakahalagang bagay. Isa pong kagalakan dapat sa bawat isa po sa atin ang makapakinig ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos. So sa hapon po ito, tayo po ay magpasalamat. Magpasalamat po tayo sa kabutihan ng ating pong Panginoong Diyos kasi tayo po ay nandito. Pinagpapatuloy po natin yung ating pong pagbibigay ng papuri sa Kanya pong dakilang pangalan. Ganon din po na dapat tayo po ay nagagalak kapag tayo po ay pupunta sa bahay-sambahan upang tayo po ay magsamba sa Kanya pong dakilang pangalan. Ang mensahe po ng atin pong Panginoong Diyos sa oras pong ito at sa hapon pong ito ay dapat pong taglayin po ng bawat isa po sa atin. Dapat po ang bawat isa po sa atin ay meron po nito. So basahin po natin yung sinabi po ni Apostol Pablo. Dalawa po yung ating pong titignan na talata. Una po ay sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. 1 Thessalonians 5:16. And then sa Philippians chapter 4 verse 4. So 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 and then Philippians chapter 4 verse 4. Na kung saan meron pong sinabi dyan si Apostol Pablo na isang napakahalagang bagay. At isa po yung ibig sabihin po niya. Kung gusto niyang iparating. Dito po sa dalawa pong talata na atin pong babasahin. So, unahin po natin yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Magalak kayong lagi. So yan po yung nakasaad sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Magalak kayong lagi o rejoice always. Sa Philippians chapter 4 verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. So nakita po natin dito sa ibang passage na kung saan ay mayroong gustong iparating si Apostol Pablo sa kanyang mga sinulatan. So, siya rin po yung nagsulat po nitong 1 Thessalonians and then yung buko Philippians. Na kung saan, ano po yung makikita po nating salita po dyan na kanyang sinabi. Di ba nandyan po yung salitang magalak, yung salitang kagalakan. Magalak kayong lagi. Kung isa yung gusto niyang sabihin. Magalak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, magalak kayo. So, ang bagay pong ito na sinabi po ni Apostol Pablo ay dapat po na isa puso po ng bawat isa po sa atin. Na ang bawat isa po sa atin ay kinakailangan pong magalak lagi. Pag sinabi pong magalak lagi, yung salitang lagi, lanang. Ito, Pangasinan, always, rejoice always. Ibig sabihin, aliwalabat, o hindi lang po sa araw na ito. Hindi lamang po sa isang linggo lang, kundi araw-araw. Araw-araw, anuman ang sitwasyon mo sa buhay, anuman ang iyong pagdaanan, piliin mong magalak para po sa atin pong Panginoong Diyos. So, yun po ibig sabihin po ni Apostol Pablo na magalak tayong lagi, always. Sa lahat ng pagkakataon, anuman ang sitwasyon, piliin po nating maging magalak. Tayo pong mga Pilipino, di ba po, sa pinapalabas sa TV, kahit na dinaanan na ng malakas na bagyo, dumanas tayo ng bagyo, yung literal po na bagyo, di ba nakikita po natin sa TV na i-interviewin yung mga nasalanta nakangiti. Makikita po natin na masaya pa rin sila. Kaya yan po yung isang tatak po ng pagiging isang Pilipino po natin. Na kung saan ay dumanas man tayo ng pagsubok, bagyo, kalamidad, ayan po yung pagkakakilanlan po sa ating mga Pilipino na masayahin po tayo. Hindi lamang po sa masasayang araw, kundi sa
mga bagay po na meron po tayong pinagdadaanan sa pagsubok sa atin po buhay. Ang salita pong rejoice o kagalakan ay nabanggit po 400 times sa banal na kasulatan. Kung ako po ay hindi po nagkakamali sa akin pong pag-research, 400 beses nabanggit ang salita pong rejoice sa banal na kasulatan. At yung dalawa po na atin pong nabasa, yan po. Dalawa lamang po yun sa atin pong mapagbabasahan ng salitang rejoice o yung magalak lagi sa atin pong Panginoon. Kung atin pong titignan o iintindihin yung salita pong kagalakan o yung rejoice, ito po ay nanggaling po sa salitang Grego na hindi ko pa alam kung paano po yung pagkabasa, kairo. So, kairo. Yan po yung transliteration niya. Nang ibig sabihin po ay to rejoice, to be glad. So, and then to rejoice exceedingly. Kapag yung salita pong exceedingly, ano po ang ibig sabihin po ng salitang exceedingly? Kung baga sa isang basong tubig, lalagyan mo ng, isang baso, nalalagyan mo ng tubig, yung po bang umaapaw, ano po? Yung po umaapaw, yung pag nasobrahan mo yung pagkakalagay ng tubig sa baso, nag-uumapaw, yan po exceeding. Magalat na lubos-lubos yung atin pong kagalakan. Ang tanong po, anong klaseng kagalakan po ito? Kasiyahan. Yung tinutukoy po dito ni Apostol Pablo. Kailan po ba nagiging masaya ang isang tao? Di ba pag nanonood po tayo ng comedy? Comedy. Pag nanonood po tayo ng comedy, di ba matatawa po tayo? Or tayo po ay nakikipagkwentuhan sa ating pong mga kaibigan. Yung mga karanasan po natin sa buhay. Yung po bang, yung kahit paulit-ulit na yung pinagkwentuhan nyo ay masaya pa rin kayo. Yun po ba yung tinutukoy dito na kagalakan na sinasabi ni Apostol Pablo? So, importante po na malaman po natin kung anong klaseng kagalakan yung tinutukoy po dito ni Apostol Pablo. So, ang tinutukoy niya po ditong kagalakan, ito po ay kagalakan sa atin pong Panginoon Diyos. Kaya nga po sa Philippians chapter 4 verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. So, ito po ay kagalakan sa atin pong Panginoong Diyos, sa atin pong pagsisilbi. Ito po ay spiritual na kagalakan, na kung saan ito po ay nagmumula sa atin pong mga puso. Ito po. Di ba, tayo pong mga tao, madali po nating sabihin na masaya ako sa pamamagitan po ng facial expression, di ba? Madali pong sabihin masaya ang isang tao through facial expression. Pero paano po natin may papakita yung tunay na kagalakan sa atin pong Panginoong Diyos? Maaaring ang katulad po nating tao, maaaring malinlang po natin sila. Sabi, ayos ka lang ba? Masaya ka ba? Pakita lang po natin yung atin pong mukha na masaya. Di ba? Maniniwala na po yung isang tao na tayo ay masaya. Pero dito, ang kagalakang tinutukoy po dito ay hindi lamang po through facial expression, kundi ito po ay nagmumula sa atin pong mga puso. Kung ang kapwa po nating tao ay pwede po nating malinlang, pwede po natin silang malinlang na masabi nating masaya tayo kahit na hindi, sa pamamagitan po ng facial expression. So ang atin pong Panginoong Diyos, hindi po natin siya pwedeng linlangin. Diba? Ang tunay pong kagalakan ay nagmumula sa atin pong puso. Alam ng ating pong Panginoong Diyos kung tayo po ba ay tunay na nagagalak or hindi sa ating pong pagsisilbi sa Kanya. So ang katanungan po sa bawat isa po sa atin dito, paano ako makakatagpo ng kagalakan? Di ba, nasabi po dito na sinabi ni Apostol Pablo na dapat tayong magalak lagi. Magalak lagi. Ang tanong, paano po tayo makakatagpo ng kagalakan? Paano po? So maraming bagay na kung saan ay pwede po nating pagkuhanan o pwede po tayong magalak. Pero meron po ko dito nilagay na tatlong bagay na kung saan ay makikitaan po natin o pakakatagpuan po natin ng tunay na kagalakan. At ito po ay makikita po natin sa banal na kasulatan. Una po, merong kagalakan sa pagsisilbi sa atin pong Panginoong Diyos. Yan po yung una, mga kapatid.
napakasumpungan po natin ng tunay na kagalakan. Yun po ay ang kagalakan sa pagsisilbi sa ating pong Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ng mga Kristiyano po ay nagsisilbi po dapat sa ating pong Panginoong Diyos. Bawat isa po sa atin ay dapat magsilbi sa ating pong Panginoong Diyos. Huwag po nating isipin na ang mga mangangaral lang, o kami lang po ay yung mga nagsisilbi sa atin pong Panginoong Diyos. So, ang bawat isa po sa atin ay dapat nagsisilbi sa atin pong Panginoong Diyos. Ang tanong, nagsisilbi lamang po ba? Sapat na po ba ang salitang magsilbi sa atin pong Panginoong Diyos? So, tingnan po natin yung sinabi po ni Haring David, o yung nagsulat po ng Psalms 100 verse 2. Sa libro po ng Awit, 100 verse 2. Tingnan po natin yung pagkakasabi po doon. Yung magandang pagkakasabi sa Awit, 100 verse 2. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. So, napakaganda po ng pagkakasabi. Maglingkod kayo sa Panginoon. Yun, natatapos lang po ba doon? Hindi po, may karugtong. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Hindi lamang po dapat tayo naglilingkod. Tanggalin po natin yung kaisipang basta naglilingkod. Mahalaga po yung tayo po ay mayroong kagalakan sa atin pong paglilingkod. Base doon sa atin pong nabasa. Ang tanong, masaya ba ako na naglilingkod sa Panginoong Diyos? So, ang bawat isa po sa atin dito ang makakasagot. Tanungin po natin ang ating sarili. Ako ba ay masaya na naglilingkod sa Panginoong Diyos? Or, ako ay napipilitan lamang na magsilbi sa ating Panginoong Diyos? So, meron pong mga taong ganyan na napipilitan na magsilbi sa ating pong Panginoong Diyos. Sa atin pong pagsamba, mga kapatid, sino po ang masaya po dito na nanditong nagsasamba? Dapat, lahat po tayo ay masaya na nagbibigay ng papuri sa atin pong Panginoong Diyos. Tingnan po natin si Haring David sa, doon pa rin po sa aklat po ng Awit, 122 verse 1. Awit 122 verse 1. Ano po yung kanyang sinasabi? 22 verse 1. Ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Ano po ang sabi po ni Haring David? Ako'y natuwa. Bakit po siya natuwa? Nung kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. So tingnan po natin yung expression ni Haring David nung sabihan siya na tayo na sa bahay ng Panginoon. Anong sabi niya? Ako'y natuwa. Ang tanong po, tayo po ba ay natutuwa kapag tayo po ay pinapaalalahanan ng kapatid na huwag po nating kalimutan yung ating pagsamba? Or ang nasa isip natin, ano ba yan, linggo na naman bukas, kinakailangan ko na namang gumising ng maaga, or kinakailangan kong magbihis, kailangan kong magpunta ng bahay-sambahan ng 1:30. Ito yung araw ng oras ng pagtulog ko. Ganun po ba ang atin pong sinasabi? Dapat gayahin po natin sa Haring David na siya ay natuwa. O masaya siya na sabihan siya na tayo na sa bahay ng Panginoon. So, tayo po ay dapat na mayroong kagalakan sa pagsisilbi sa atin pong Panginoong Diyos. Sapagkat ang atin pong pagsisilbi sa atin pong Panginoong Diyos ay pagpapakita ng ating pag-ibig sa Kanya. So, ang atin pong pagsisilbi sa ating Panginoong Diyos na mayroong kagalakan ay nagpapakita ng pag-ibig po natin sa Kanya. And then, dapat buong puso po tayong sumusunod sa Kanyang mga utos, na kung saan ang atin pong puso ay nagiging masaya. Deuteronomy chapter 11 verse 13. And then, tandaan po natin yung mga bagay na ginawa o kabutihan ng ating pong Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. Gawin po nating motivation yung mga kabutihang ginagawa o pinapakita ng ating pong Panginoong Diyos sa atin.
Gawin po natin motivation iyon. Isipin po natin yung mga bagay na ginawa ng ating pong Panginoong Diyos sa atin. Nang sa gayon, makakatulong po iyon upang maging masaya ang ating pong puso sa ating pong pagsisilbi sa Kanya. Nanaway, magsilbi po tayo sa ating pong Panginoong Diyos na may kagalakan. Maraming paraan po na tayo po ay magsilbi sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi lamang po sa araw po ng linggo. Huwag po natin isipin na ang pagsilbi po sa ating Panginoong Diyos ay araw lang ng linggo. Pwede po natin pagsilbihan ng ating pong Panginoong Diyos o maglingkod sa Kanya sa pamamagitan po ng paglilingkod po natin sa ibang tao. Pagpapakita ng mga mabubuting gawa. Marami pa pong mga bagay na kung saan ay pwede po natin gawin sa ating pang-araw-araw po na pamumuhay. Pagbabahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos sa ating mga kakilala, sa ating pong mga kakilala sa ating pong barangay. Yan po yung mga bagay na masasabi po natin isang paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. At huwag po natin kakalimutan na dapat tayo ay magalak, tayo ay masaya na nagsisilbi sa ating pong Panginoong Diyos. Na kung saan yun po yung unang makasusumpungan po natin ang tunay na kagalakan. Yun pong kagalakan sa paglilingkod o pagsisilbi sa ating pong Panginoon Diyos. At yan po yung isang napakahalagang bagay na dapat po nating malaman at taglayin. Yung kagalakan sa ating pong pagsisilbi o paglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Ikalawa po, na pakasusuntungan po natin ng ating pong kagalakan. Merong kagalakan sa gitna ng pagsubok sa ating buhay bilang isang Kristiyano. There is joy in the midst of trials as a Christian. Kung isipin po natin, paano ako makakatagpo ng kasiyahan o kagalakan kapag ako'y dumaranas ng pagsubok? Di ba? Kung isipin po natin, parang napaka-imposible. Isipin po natin, paano kaya yun? Paano ako makakatagpo ng kagalakan kapag ako ay nasa gitna ng pagsubok sa aking buhay bilang isang Kristiyano? Tatandaan po natin mga kapatid na tayo pong mga Kristiyano ay hindi po exempted sa mga pagsubok sa ating pong buhay. Huwag nating isipin na, ay, sumusunod na ako sa Panginoong Diyos, ako na ay miyembro ng Kanyang Iglesia. Siguro naman, hindi na ako magkakaroon ng pagsubok. Huwag po nating isipin yun. Hindi po tayo exempted. Bagkus, mas lalo po tayo daranas ng mga subok sa atin pong mga buhay. So yung katanungan po, paano po tayo makakatagpo ng kagalakan sa gitna po ng pagsubok? So tingnan po natin sa aklat po ni Santiago. James chapter 1 verses 2 to 3. James chapter 1, 2 to 3. Tingnan po natin yung sinabi po ni Santiago. James chapter 1, 2 to 3. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman ng pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. So, ano po ang ibig sabihin po dito? Ano po? Napakaganda po ng pagkakasabi ni Santiago. Sa kanyang panimula ng kanyang sulat, sa kanyang mga sinulatan, ito kaagad yung bungad niya. Ano po? Mga kapatid ko, sabi niya, sinulatan niya yung mga kapatid sa pananampalataya. Ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok, various trials. Hindi po sinabi po dito na, hindi po sinabing pagsubok, kundi sari-saring pagsubok. Hindi lamang yung isang pagsubok lang, kundi sari-sari, iba't ibang klase ng pagsubok. Ang tanong, ano po ang mga iba't ibang klase ng pagsubok sa ating pong buhay? Diyan po yung sakit, nandiyan po yung financial problem, family problem, lahat ng klaseng pagsubok o problema, various, sari-saring pagsubok sa ating pong buhay. Dito po, si Santiago, sa kanyang panimula ng kanyang sulat, sinabi niya ito kasi yung mga sinulatan niya, dumaranas sila ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Isa po dyan yung, hindi po ako nagkakamali, yung persecution, physical persecution sa kanila po
buhay. So, kung titingnan po natin, para tayong baliw na ano po, mga Kristiyano, kung isipin po natin, parang ba tayong baliw na? Bakit kinakailangan pa natin ituring na buong kagalakan yung pagharap natin sa sari-saring pagsubok? Parang napaka-imposible, di ba? Sabi po natin kanina na parang napaka-imposible. Pero kung titignan po natin yung verse 3, ito yung rason kung bakit ituring natin itong buong kagalakan. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ano po ba yung tinitesting o natitest kapag tayo po ay humaharap sa sari-saring pagsubok? Diba, sabi po dito, yung ating pong pananampalataya, nasusubok. At ito po ay nagbubunga ng pagtitiis. Nagbubunga po ng pagtitiis yung ating pong pagharap sa sari-saring pagsubok. Kung ito po ay tinuturing nating buong kagalakan. So, nagbubunga po ito ng pagtitiis. Tinutulungan po tayo nito upang magtiis sa ating pong buhay. Magtiis sa mga sari-saring pagsubok sa ating pong buhay. So, yung pananampalataya po yung natitest sa atin pong pagharap sa sari-saring pagsubok. At yan po ay makikita po natin sa 1 Peter chapter 1 verse 7. Saan po nahalintulad yung ating pananampalataya? 1 Peter chapter 1 verse 7. Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito ay sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. So, saan po na halintulad yung ating pong pananampalataya? So, ang ating pong pananampalataya ay mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Yung ginto, kapag ito po ay kinukuha sa mga minahan, hindi instant na yung nakikita po natin sa TV na yung kumikinang, yung gold bar. Hindi po kagad ganun yung kanyang itsura. Kundi dadaan po ito sa proseso. Kung hindi po ako nagkakamali, refining, yung tawag po ata doon sa proseso doon sa ginto, na kung saan ito po ay isasalang sa hindi lamang po basta apoy, kundi napakainit na apoy. Na kung saan, kapag ito po ay dumadaan sa apoy, mainit na apoy, yung ginto, natatanggal po yung impurities and then other metals, kung hindi po ako nagkakamali. So, yan po yung sabi sa akin pong na-research, kung hindi po ako nagkakamali, ay refining yung tawag po doon. Na kung saan, kapag dumadaan sa apoy, o napakainit na apoy yung ginto, natatanggal yung mga impurities, yung mga ibang bagay na nakahalo doon. And then, kapag ang ginto po ay dumaan na sa napakainit na apoy, ano po ang makikita po natin? Di ba? Doon lalabas yung pagiging ginto niya, pagiging makinang na ginto. Ano po ang expression po natin kapag nakakakita po tayo ng ginto? Di ba? Pupurihin po natin, wow, napakagandang ginto naman yan. Napakalaking ginto naman yan. Napakagandang ginto naman yan. So, ganyan din po ang atin pong pananampalataya. Dahil tulad po sa gintong nasisira, na kung saan ito po ay naisasalang sa apoy. Yung apoy po, nagpapakita ng pagsubok sa atin pong buhay. Kapag dumadaan po tayo sa sari-saring pagsubok, yun, mas lalong lumalabas yung atin pong pagiging isang Kristiyano, yung pagiging genuine na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag nalagpasan po natin yung mga sari-saring pagsubok na ito, kapag itinuring natin itong buong kagalakan, ano po ang mangyayari? Hindi ba mapapapurihan ng ating pong Panginoong Diyos? Hindi ba sabi po dito na mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. So, ang mapapapurihan ay ang ating Panginoong Diyos. Diba? Sabi ng ibang tao sa atin, tignan mo itong taong ito. Dumaan na sa sari-saring pagsubok sa kanyang buhay, marami na siyang pinagdaanan, pero tignan mo, nananatili siyang tapat sa Diyos. Diba? Ang napupuri, nabibigyan ng kalugudan ay ang atin pong Diyos na nasa langit.
tingnan po natin si Abraham, mga kapatid, na gagamitin po natin yung example sa Book of Genesis, Abraham. Paano po nasubok ang pananampalataya ni Abraham? Diba, nung siya inutusan ng atin pong Panginoong Diyos na ialay yung kanyang anak, yung ialay yung kanyang anak bilang offering, burnt offering. Na kung saan, ginawa po yun ni Abraham, hindi po siya yung tao na, hindi ko gagawin. Kundi kahit na sariling anak niya yun, ginawa pa rin niya. Sinunod niya yung atin pong Panginoong Diyos. Doon po napatunayan yung kanyang pananampalataya. So, makita po natin mga kapatid, yung kahalagahan ng atin pong kagalakan o pagturing sa pagsubok. Tinuturing natin buong kagalakan kapag tayo po ay dumaranas ng sari-saring pagsubok. At ang atin pong Panginoong Diyos ay pinapahintulutan po tayo na dumaan sa mga ganitong klaseng pagsubok. Bakit po? So meron pong 3 dito na naisip kong makakatulong. So, makakatulong sa atin kung bakit inaalaw ng ating pong Panginoong Diyos na tayo po ay dumaan sa sari-saring pagsubok. Una po, tinutulungan po tayo nito na lumago. Tinutulungan niya po tayo na lumago. Kung matatandaan po natin yung naibahagi na po ni Brother Recto po dito na growing through temptation. Tayo ay lumalago through temptation or sa trial sa atin pong buhay. Nandun po iyon sa kanya pong binahagi po dito. So, tinutulungan niya po tayo upang tayo ay lumago. Ikalawa, tinutulungan niya po tayo upang makamtan natin yung atin pong goal o yung layunin. And then, ikatlo, tinutulungan niya po tayo na mag-develop ng godly character, baka Diyos na pag-uugali. At nabasa po natin yon yung pagtitiis. Isa pong godly character. So, yun po yung nakakatulong sa atin. Kaya, pinapahintulutan ng ating pong Panginoong Diyos na tayo dumaan sa sari-saring pagsubok. So, yun po yung ikalawa, mga kapatid, na atin pong makikita. Kung makikita po natin si Apostol Pablo, doon po sa Philippians chapter 4, verse 4, alam niyo po ba yung sitwasyon ni Apostol Pablo nung habang sinusulat niya yung Book of Philippians? Nung sinulat niya po ang Book of Philippians, siya po ay nasa loob ng bilangguan. Kasi po, yung Book of Philippians, kung pag-aaralan po natin, kabilang po yan sa tinatawag na prison epistle. Mga sulat ni Apostol Pablo na kanyang sinulat habang siya ay nasa bilangguan o during ng kanyang imprisonment. Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. Yan po yung mga librong kanyang naisulat during ng kanyang pagkakabilanggo. So, tingnan po natin si Apostol Pablo. Nasa loob siya ng bilangguan pero nagawa pa rin niyang masambit yung kataga doon sa Philippians chapter 4 verse 4 na nanghikayat pa siya ng kanyang mga sinulatan na magalak kayong lagi sa Panginoon. Si Apostol Pablo nagagalak siya na siya ay mabilanggo. Dahil po yun sa kanyang pagtuturo ng salita ng Diyos, dahil po yun sa kanyang paglilingkod. So yun po yung makikita po natin kay Apostol Pablo. So yun po yung ikalawa, mga kapatid, na pakasusumpungan po natin ng tunay na kagalakan. Tayo po, na meron pong kagalakan sa gitna po ng sari-saring pagsubok bilang isang Kristiyano. Ikatlo po at huli, mga kapatid, na pakasusumpungan po natin ng tunay na kagalakan. Ito po yung para sa hinaharap, para sa future. Merong hindi masukat na kagalakan na naghihintay po sa atin sa dulo ng atin pong buhay. So, there is immeasurable, hindi masukat, hindi mapapantayan, hindi matutularan na kagalakan. Kung yung kagalakan po natin dito sa ibabaw ng lupa, o yung kapag tayo po ay nanonood ng yung comedy, di ba? O kapag tayo po ay kasama po natin yung atin pong mga kaibigan, mahal sa buhay, di ba temporary lang po? Pagkatapos ng isang usapin, wala na. Pagkatapos ng pelikula nakakatawa, wala na. Tapos na yung kasiyahan. Pero dito, merong hindi masukat. Kapag sinabi kong hindi masukat, ano pang ibig sabihin po ng hindi masukat? Hindi po siya pwedeng sukatin ng metro o ng kilo. Hindi po masukat na kagalakan
na naghihintay po sa atin sa dulo ng ating pong buhay. Ang tanong, ano yung kagalakan po iyon? Anong klaseng kagalakan po yung hindi masukat na naghihintay po sa atin sa dulo ng ating pong buhay? Di ba yun po yung kagalakan makasama ang ating Panginoong Diyos sa langit? Yun na po siguro yung kagalakan minimiki o ninanais po ng bawat isa po sa atin, yung hindi po masukat na kagalakan. At yun po ay matatagpuan lamang doon sa langit. At yun po ay ating makakamtan kung Revelation chapter 2 verse 10. Be faithful, maging tapat ka hanggang sa dulo, huli o kamatayan. At makakamtan mo ang, ano po yung ating pong makakamtan, ang korona ng buhay o yung buhay po na walang hanggan. Ang tanong, paano po tayo magiging tapat sa ating pong Panginoong Diyos? Yan po. Yan po yung mahalaga. Paano po tayo magiging tapat? Paano po natin may papakita yung ating katapatan hanggang sa kamatayan? So, meron po akong nilagay po dito na dalawa. Walk consistently with God. Tayo ay, kapag sinabi po kasing walk o lumakad, ibig sabihin, mamuhay po tayo. Mamuhay po tayo sa nakasama ang ating Panginoong Diyos na walang pagbabago. Dapat hindi po nagbabago yung ating pong pamumuhay o yung paglakad po natin, nakasama po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Kung ano po yung sinasabi sa banal na kasulatan na kinakailangan po natin gawin, ayun po yung ating pong gagawin. Kasi nga po, dapat consistent po tayo sa ating pong paglakad na kasama ng Diyos. Hindi po dapat tayo nagbabago. Kung ano yung pinapakita po natin ngayon na magagandang bagay, kung tayo po ay lumalakad na naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, huwag po tayong magbago sa bagay na iyon. And then ikalawa, yung humble service sa Kanya. Ayun po, dapat meron po tayo pag-uugaling mapagkumbaba, humble. Pagdating po sa paglilingkod po sa Kanya. Dapat tayo po ay naglilingkod sa Kanya na mayroong kapakumbabaan. Na hindi po tayo nagmamalaki sa atin pong paglilingkod. Hindi po natin ipinagmamalaki ang atin pong sarili. Kundi tayo po ay nagsisilbi upang siya yung mapapurihan. Hindi po yung sarili po natin ang mapapurihan. Tingnan po natin yung Matthew 25 verse 21. Ano po yung sabi po ng master sa kanya, mga tapat na alipin, na sumunod sa kanya. Di ba sabi, well done, good and faithful servant. Mabuti, tapat na alagad, pumasok ka sa kaharian na yung Ama. So, Matthew 25, ito ay patungkol sa parable of the talents na mayroong isang tao, master, na nagbigay ng mga talento sa kanyang mga alipin. Binigyan niya yung isa ng 10, yung isa 5, yung isa lang. Yung dalawa, tinrabaho nila yung binigay sa kanila, pinagkatiwala sa kanilang talento at sila ay nag-earn ng doble. Pero yung isa na nga lang yung binigay sa kanya, ano po ang kanyang ginawa? Diba, ibinaw niya ito sa lupa. Ibig sabihin, hindi niya po ito ginamit. Yung pinagkatiwala sa kanyang isang talento ay hindi niya ginamit. So, ang mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng ating pong Panginoong Diyos ay gamitin natin para sa kanyang kapurihan. Kahit anumang klaseng talento yan. O anumang klaseng ipinagkatiwala sa atin. Maaaring pinagkatiwalaan po tayo ng kakayahan. Kakayahang mangaral, kakayahang tumulong sa kapwa, iba't ibang klase ng kakayahan na ikapupuri ng ating pong Panginoong Diyos ay gamitin po natin. Dapat ang marinig po natin sa ating pong Panginoong Jesucristo ay mabuti at tapat na alagad. Yan po dapat yung marinig po natin. Pumasok ka sa kaharian ng iyong Ama. So, kapag ginagawa po natin yung mga bagay na iyon, makakamtan po natin yung walang hindi masukat na kagalakang naghihintay po sa atin. So yung kagalakang iyan na hindi masukat, nag-aantay lang po yan mga kapatid sa bawat isa po sa atin. Nandiyan lang po yan, hindi po yan mawawala. Ngayon po, kung gusto po natin makamtan iyan, yan po, maging tapat po tayo hanggang sa ating
kamatayan at makakamtan po natin yung hindi masukat na kagalakan na buhay na walang hanggan na masusumpungan po natin doon sa langit. So tandaan po natin mga kapatid, yung tatlong bagay na naisulat o akin pong may bahagi na pagkukuhanan po natin o pakasusumpungan po natin ng tunay na kagalakan. Yung una po, yung kagalakan sa pagsisilbi sa atin pong Panginoong Diyos. Dapat hindi po yan mawala sa atin pong pagsilbi yung kagalakan na hindi po tayo napipilitan. Masaya po tayong naglilingkod sa atin pong Panginoon Diyos. Kapag tayo naman po ay dumaranas ng sari-saring pagsubok, ituring po natin itong buong kagalakan sapagkat natetest ang ating pong pananampalataya. At tayo po, ito po ay nagbubunga ng pagtitiis. Tinuturoan po tayo nito upang magtiis po tayo sa mundo pong ito. At huwag po natin kakalimutan yung hindi masukat na kagalakan na naghihintay po sa bawat isa po sa atin sa dulo ng ating pong buhay. Kaya huwag po natin kalimutan yung mga katagang binitawan po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat na matatagpuan po natin sa banal na kasulatan. Maggalak tayong lagi. Muli kung sasabihin sabi niya, inulit niya na maggalak kayo. So, tandaan po natin, sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, ano man ang pagdaanan po nating sitwasyon, kinakailangan manatili po tayong maggalak sa atin pong Panginoon Diyos. Nanaway ang mga salitang buhay po na atin pong napakinggan, napakahalagang paalala po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos, yung mensahe pong ito. Nanaway, piliin po natin na maging magalak lagi para po sa ating pong Panginoong Diyos. So, muli po nating basahin yung Philippians chapter 4 verse 4 bago po po lisanin ang pulpitong ito na dapat na naway wag po nating kalimutan, wag pong kalimutan ang bawat isa po sa atin. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. So, mga kapatid, dapat tayong magalak. Lagi po tayong magalak para po sa atin po, Panginoong Diyos. So, ang tanong po sa bawat isa po sa atin, tayo po ba ay nagagalak, masaya, para po sa atin po, Panginoong Diyos. So, sa muli po, isang mapagpalang hapon po at Happy Lord's Day sa bawat isa po sa atin.